Yan o. Oh, ako, tingin ko, hindi, matapang na tao si Bato, hindi yung magtataguyan. Hindi ako naniniwalang gagawin niya yan. Yan, BBM is very smart. Akala nyo lang weak. Diba? Sabi ko nga ano yan clever yan. Kumbaga, that's the right term. Machiavellian daw siya eh. Ang Machiavellian, mga malulupit na tao yan sa history. Yung mga ugali nila, sabihin natin, hindi mo ma-decipher kaagad yung diskarte. Ganon. At kapag naramdaman mo na yung galaw nila, then that's the only time you will feel na, oh shit, it hurts me badly. Mapapaganon ka na lang eh. Yung mga kampi naman, oo nga ho pala. Ganon pala diskarte niya ron, ano ho. Diba? Okay, eto na pag-usapan natin. Good morning po sa inyo mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Ngayon, pag-usapan natin itong sasapitin din po ni Bato de la Rosa yung inabot ni dating Pangulong Duterte. Na kung paano siya inaresto, siguro magkakaiba lang ng location, diba? Ganun lang, oras, ganyan. Pero, ibig kong sabihin, hindi po niya mapapakinabangan itong provisions ng pag-a-apply ng interim release kapag nahuli na, kapag na-arresto at hinarap sa korte o ihaharap pa sa korte, wala hong ganun sa kanila. Tapos, etong recent na desisyon ng Korte Suprema na yung rules on extradition proceedings, hindi rin po ito applicable kay Bato de la Rosa. Alaga namang maging applicable sa kanya, kay Duterte hindi. 'Di ba? So ngayon, ganito po 'yan. No, ito lang po yung pinagtatalunan ngayon eh. Extradition o surrender sa ICC. Well, sabihin ko na sa inyo, hindi po applicable ang extradition kay Bato de la Rosa. Itong lumabas na to, ito po ay tungkol lamang sa extradition. Ang sinasabi dito ay may kinalaman lamang po sa mga bansa na humihiling sa atin na iproseso yung extradition request nila laban sa kababayan natin na may kasalanan doon may atraso doon sa kanilang bansa. Yun lang. Pero hindi po kabilang dito, hindi po to pasok sa hindi pasok ang mga kaso na may kinalaman po diyan sa ICC. Bakit po? Ang extradition treaty, ito po kasi ay ugnayan ng bansa ng bansa sa bansa. Wherein ito hindi po. Now, mamaya pag-uusapan natin 'yon furtherly. Dito muna tayo. So meron tayong ang tanong nga kasi hindi yung mga taga-batis ng Kamangmangan, laging sinasabi yan, hindi na tayo miyembro ng ICC. We're no longer part of the ICC. Bakit sila nangihimasok pa rito? Diba? Yung mga ganong, ewan ko sa nilang pinulot na na level ng brain cells. Diba? Mali naman eh. Kasi, nung pumirma tayo dyan sa ICC, maliwanag ang sinasabi dyan eh. Ito kung bakit meron silang tinatawag po natin na residual jurisdiction or latak. No, may ibig sabihin ng latak, may naiiwan. 'Di ba? Inalis mo na yung laman pero pag sinalat mo meron pa. Yun po, may residue. So sila meron din. Ano ho yung residue? Base rito sa Article 127. Ang sabi dito, ang isang estado like Pilipinas hindi raw po ito nakakawala na di-discharge sa kanyang obligasyon ng dahil lamang sa pagkalas, withdrawal at sa mga obligations natin na hindi yan mawawala yung obligasyon natin dahil lamang sa tayo po ay nag-withdraw na sa ICC o nag-withdraw na sa ICC. Okay? Yan ang sinasabi dyan. Now, etong withdrawal na ito daw po ay hindi daw makakaapekto sa anumang pakikipagtulungan ng Estado sa ICC.
Ang ICC ang tinutukoy rito sa capital C na court. No, na may kinalaman sa mga kriminal na investigasyon or criminal investigation, investigasyon sa basta criminal investigations and proceedings in relation to which the withdrawing state had the duty to cooperate. So, maliwanag ng sinasabi rito na kahit na tayo ay nagpasabi ng umaalis na tayo o naging ganap na yung pagkalas natin sa ICC, ay pinananatili po nila yung kanilang jurisdiction. At yun ay pinayagan po natin nung i-ratify natin ang ICC, ang Rome Statute, noong November 1 nag-take effect ito, 2011. Oh. Ngayon, sabi pa rito, nor shall it prejudice in any way the continued consideration. Ibig sabihin ng continued consideration, yung patuloy po nila na aksyon sa kasong na isampa sa kanila. Yun po yung consideration. Ibig sabihin, inaksyonan na nila. Kailan kinasuhan sila Bato et al? 2017 pa po. Kailan tayo kumalas? Sumulat tayo March 2018. Kailan naging final ang pagkalas natin? Base sa patakaran ng Rome Statute. A year later. Oh. So kaya po yung mga kaso mula po ng 2011 hanggang nung March 2019, covered pa po yun. Okay, March 18 tayo, 28, tama, covered pa ng investigation. So ganon. Yun ang sinasabi rito. Now, ang Korte Suprema po, isinampal po ang 15-0 decision sa panahon na yan mismo ni Pangulong Duterte sa kanilang pagmumukha. And that was July 21, 2021 po ito sa Rappler na balita. Meron din sa GMA News na ganitong balita. Ang sabi rito, kinote yung Article 127, withdrawal ng Rome Statute. Ang sabi sa kanilang 15-0 decision na inanunsyo noong March 2021, sabi, even if it has deposited the instrument of withdrawal, it shall not be discharged from any criminal proceedings, whatever process, was already initiated before ICC obliged the state party to cooperate. Yun ang sinasabi. Diba? Ito yan yung continued consideration. Nilinaw lang po't sinimplify ng Korte Suprema para mapadali ang pangunawa. Ngayon, ang tanong, paano yan? Hindi na po miyembro ang Pilipinas ng ICC. Di ba? Sabi nila. Ang tanong, paano tayo makikipag-cooperate sa kanila kung wala tayong batas? Kasi sabi nila, wala raw hong batas na umiiral. Maging rito sa kasong ito ni Bato de la Rosa, wala raw batas. Ganyan. Meron ho na paano natin i-deliver yung tao. Ito po kasi Republic Act 9851, December 11, 2009. Ang sabi rito, sa Section 17, yan, jurisdiction, ang sabi rito, i-ano na lang natin, baba natin, second paragraph. Ang sabi dyan, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities. Sino po ba si relevant Philippine authorities? Si DOJ. Yan. May dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act. Ano-ano ba yung mga kasong pinarurusahan ng IHL? Same cases na pinarurusahan ng ICC. Nauna pa po tayo. Tayo ho'y naging batas natin ito ng 2009. Samantalang tayo ay pumirma sa ratification ng ICC rito, yung mga senador natin, noon lamang noong 2011. So 2 years nang nauna ito. Sinasabi niya dito, wala pang ICC na batas rito Ang sinasabi niya nila rito,
if another court or international tribunal, so kung meron daw pong ibang korte or international tribunal, which is katulad ng ICC, is already conducting, may isinasagawa ng investigasyon or undertaking the prosecution of such crime, sabi, instead, the authorities, sabi ko nga, isa na dyan, sina DOJ, di ba? May surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to applicable extradition laws and treaties. Now, ganito yan. Meron hong nakalagay na or. Okay, maliwanag yung or na nakasulat. At ito sinundan ng napakaraming mga salita. Extradite, suspected, accused, nandito raw sa Pilipinas, okay, sa appropriate international court or any other state, okay, pursuant, alinsunod sa mga umiiral na mga batas ng ekstradisyon at treaties. Dito ho sa surrender, okay, wala ho. Wala hong kondisyon. Ito lang, para dito lang po yan. Now, isa pang bagay, ang ICC, ang tanong nga ito ba ay extradition ay applicable katulad yung inaprubahan ng Korte Suprema na rules ng extradition? Kasi dati pa, panahon pa po ni Apo Lakay, meron na tayong extradition law. Okay? Ang sabi nga po ay no, extradition does not apply to ICC cases. Bakit daw po? No, legal basis nito, ang extradition ay nakabase sa mga treaties sa pagitan ng dalawang bansa o mga bansa. Ang ICC naman po, yung surrender ang kanilang term, ay nakabase po sa Rome Statute of ICC. So hindi po gumagamit ang ICC ng salitang extradition. Bakit? Kasi po, ang sinasabi rito, it is an international agreement between two states. So state-to-state business. Ito hindi. Ang Rome Statute, tatandaan natin, korte ito, hindi estado. Bagamat meron siyang isang legal personality, pero hindi pa rin po siya estado. Tanging mga estado lamang na merong mga senador, merong presidente or prime minister, na sila yung may mga merong DFA, yung may mga kakayanan na maituring na isang estado. Paano ba natin malalaman ang isang estado kung ito ba isang estado? Kinakailangan sa elemento ng estado, meron itong tao. May mga tao ang ICC, may mga empleyado, may mga prosecutors, okay? Meron silang gobyerno. Meron ba silang gobyerno? Sino nag-govern sa kanila? Yung sarili nilang rules. Meron ba silang katulad ng punong tagapagpatupad, mga ganun? Wala. Purely judicial sila. No? Tapos meron ba silang definite territory? Meron silang definite territory doon sa dahig. Okay? Meron ba silang sovereignty na nakapangyayari sila? Gusto nila. Wala silang sovereignty. Hindi nga sila nakakapag-gobyerno ng katulad ng normal. Kasi nga, hindi po sila talaga maituturing na isang estado. Again, meron lamang silang legal capacity bilang isang international court. Okay? Now, sabi pa, who makes the request? Sabi, foreign state request the surrender of an accused or fugitive sa ilalim ng extradition pa rin. Ang ICC naman ay request ng surrender lang din. And then, nature of the request, it is a state-to-state process. ICC naman, sa surrender, court ICC to the state process. Yan. Implementing law in the Philippines, PD 1069, yung extradition law. And then, yung panahon ni Apo Lakay,
And then Rome Statute na ratify po noong 2011 but withdrawn in 2019. Apparently, Digong was arrested 2025 and pag minalas etong si Bato de la Rosa, maaresto rin siya ngayong taong ito. So ang tanging option lamang sa kanya ay surrender. Hindi po pwede ang iba. O sabihin man natin na sige, pagbigyan natin, applicable sa kanya ang extradition, kaya lang ang problema, hindi naman tayo na member ng ICC. 'Di ba? So paano 'yon? Kaya nga ho nung hinuli sila si Duterte rito, kung inyo hong maalala, sinika pa nga nila na okay, eto. Article 59. Sabi rito, arrest proceedings in the custodial state. Ang custodial state ay yung miyembrong estado. In the case of the Philippines, hindi. hindi tayo miyembro nila. No, dapat daw po sabi rito a state party. Hindi na tayo state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question. Ayaw po yan ng mga Duterte. Ayaw nila yan na gampanan ng Pilipinas na tanggapin yung kahilingan na pag-aresto. Kasi hindi na tayo member. Tapos tuwan-tuwa rin sila, sinasabi ng Pangulo, hindi na tayo member, hindi tayo susunod sa kanila. So number 1, ekes. Hindi tayo nagsasubmit sa jurisdiction nila. Number 2, any person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state, which shall determine in accordance with the law of the state. Sa Pilipinas, sabi ni Boying, maging ang Department of Justice ay isa po nilang tinuturing na competent authority. Ano lang ba naman kasi ang lilinawin? Warrant applies to that person. The person has been arrested in accordance with the proper process. Ano ba yung process na gagawin ng pag-aresto? Babasahan ka. Yung standard globally, you're under arrest. Kailangan ba tanong ko kayo, kailangan ba merong hawak yung arresting officer ng kopya ng papel ng mandamiento de arresto? Kailangan ba hawak niya yon at the time of arrest? Now, ito, the person's rights have been respected. Ibig sabihin, nandun yung pagrespeto sa isang arestadong tao, binasahan siya pinaalalahanan siya sa paraan ng pag-recite sa kanya ng Miranda rights na sabi na you're hereby under arrest and you have the right to remain silent. If you have, you have the right to remain silent. You have the right to hire a lawyer of your own choice and so on. Yung ganon. If you cannot afford, then the government will provide one. Yung mga ganyan. Kailangan basahin sa kanya yan. Yun lang yun eh. And then the person arrested shall have the right to apply to the competent authority in the custodial state for interim release pending surrender. Ito po yung gusto nilang i-avail ngayon. Noon kay Duterte, maging kay Bato, hindi po applicable. Una, nung inaresto si Duterte, sabi nila, hindi natin pag-uusapan yung ICC, yung Rome Statute because we're not a member anymore. Tama. Tapos ina-avail nila ito. Di ba? Yun ang problema ron eh. Wala talaga silang kawala. Okay? Yan, hindi yan mapapakinabangan ni Bato de la Rosa. Kung paanong hindi po yan napakinabangan ni dating Pangulong Duterte, ganun din ho sa kanya. Hindi niya ho yan mapapakinabangan.